Part 103, Gretchen. Sabay-sabay na nagsitanguan lahat na nasa conference room bilang pagsang-ayon. Subalit hindi pa man sila natatapos sa kanilang meeting, isang malakas na kalabog ang narinig nila, kasabay ng pagbukas ng pintuan at agad na sumugod sa gawin ni Demetrio. Walang pakialam si Kevin kung mapahiyaman siya sa publiko, but it's his income they are talking about. Bakit sa akin may kakaltas ng losses ng kumpanya? You are now daring to touch my own money? Galit niyang angil. Kaswal lang na nag-angat ang tingin si Demetrio sa lalaki at walang salitang itinapon ng mga dokumento sa pagmumukha nito. Nako mga ka-Ashlon, mukhang mapapalaban na naman si Demetrio sa kanyang pinsang si Kevin. Grabe na talaga ang mga villain. Sila na nga ang may mali, sila pa ang matatapang. Isama pa ang ama nitong si Rohel na tiyuhin ni Demetrio. Sa tingin nyo, ano kayang gagawin ni Demetrio? Kung maaalala nyo, di ba sinabi ni Gretchen kay Demetrio ang tungkol sa ginawa nitong pagdukot kay Bianca at doon nalaman din ni Demetrio na itong si Rohel din ang dahilan kung bakit siya napunta sa sitwasyon niya sa bundok. Kung bakit muntik ng manganib ang kanyang buhay. Ating aalamin ngayon kung ano ang gagawin niya kay Rohel, kaya kapit lang mga ka-Ashlon. Sisimulan na natin ang kwento. Kahit kailan napakawalang kwenta talaga nitong pinsan niya. Kung dito naghahanap ng gulo, ito mismo ang gumagawa ng gulo. Dahil sa kapabayaan mo, bigla na lang nagtaas ng presyo ang kasosyo natin sa negosyo at umabot na sa 50 million ang indirect losses. Sa tingin mo, sinong mananagot sa kapalpakan na ginawa mo? What's the big deal about it? Lumang client na yon, Colin. Hindi rin malaki ang kumpanya nila at maliit pang income. Tapos bibigyan mo siya ng mataas na komisyon? Hindi siya high quality client. Bakit binibigyan mo siya ng malaking privilege? Galit pa ring asik ni Kevin. Tumayo na rin si Colin mula sa kinaupuan niya at nakipagsukatan ng titig kay Kevin. Stupid. Business is based on integrity. Kapag na-delay ang kumpanya, kailangan natin magkabol ng 2 points sa susunod na quarter at maging sa susunod na taon. Yung 2 puntos na tinutukoy ko, sapat na pera na yon kahit na hindi ka kumayod buong buhay mo. But what did you do? You messed with our client. You failed as the director of the department you are in right now. Huminga na malalim si Demetrio bago dismayado na napailing. Alam mo, mas gugustuhin ko pang magpakabaliw ka sa mga babae mo kaysa makialam ka sa negosyo ng pamilya. Wala kang ibang ginawa kundi bigyan kami ng problema, you idiot bastard. Kadalasan, tipid pa ako magsalita si Demetrio. Kay Gretchen lang siya nagiging madaldal but he was so mad right now. Mas malaki pa ang perang nawala sa kumpanya ngayon kaysa sa mga ginagastos ni Kevin sa mga babae nito. Mukhang nahihirapan ka na yata sa posisyon mo ngayon, Kevin. Simula bukas, you will be stepping down from your position at pupunta ka na ng sales department. Aniya at bumalik na sa kanyang upuan. And one more thing. Kapag sinipa mo pa ulit ang pintuan ng conference room, I will chop off that feet of yours nang sa ganon, wala ka nang magamit pa ulit. Dagdag pa ni Demetrio. Nilinga ni Kevin ang kanyang mga mata sa loob ng conference room. Sure enough, these people will be laughing behind his back dahil sa nangyari ngayon. Pagalit siyang naglakad palabas ng conference room nang walang paalam. Ito na ang pangalawang beses na ginamit ni Colin ang posisyon nito sa dynamic para lang atakihin siya. That bastard should have died at the mountain back then. Hindi siya makapaniwalang sa isang iglap lang mawawala ang pera na dapat ay sa kanya. Hindi siya pwedeng sumuko. His life depends on his money. Master Colin, hindi pa rin po pumayag ang kabilang panig at inudyokan pa ang iba na magtaas din ang presyo ng mga produkto nila. Mukhang malala ang nagawa ni Master Kevin ngayon at galit na galit ang dati niyang kliyente. Ani Jomar sa kabilang linya. Find out what really happened. Susubukan kong pigilan ang iba pang pagbagsak ng stocks. Buntong hiningang ani Demetrio. Nayayamot naman si Jomar nang ibaba niya na ang tawag. Good mood na si Master Colin kanina at maganang pakiramdam niya sa paligid tapos ngayon galit na ito. Sigurado siyang hindi tungkol sa price increase ang dahilan kaya nagalit ang kliyente. Matagal na nilang kasosyo ang kumpanyang iyon. Sigurado siyang may ginawang di maganda ang ikalawang master. Habang naglalakad si Kevin papunta sa kanyang opisina, hindi pa rin nawawala ang yamot niya kay Colin. Agad namang lumapit sa kanya ang kanyang assistant at sumabay na rin sa paglalakad. Master Kevin, ano nang gagawin natin ngayon? Nag-aalala nitong tanong. Ano pa nga ba? Kailangan nating kausapin ng mga kliyente na yan at makipagnegosasyon. Aniya,
Pabagsak na naupo sa sofa. Ito ang isa sa pinakaayaw niya. Bakit kailangan niya magpakumbaba sa mga taong mas mababa naman ang estado sa pamilya nila? Mula nang napababa sa pwesto ang kanyang ama, wala na siyang malakas na backer sa buong dynamic na nais kumalaban sa pinsan niya. Kaya naman kayang-kaya na siyang tirahin ni Colin kahit anong oras itong gusto. Pero kahit anong analyze niya sa nangyari, wala siyang nakikitang mali sa ginawa niya. Sigurado siyang hindi sinasadya ni Colin na pag-initan siya para nang ipakita sa lahat na mas nakakalamang to sa kanya. Pero Master Kevin, ano ba kasing sinabi mo sa kabilang partido at gano'n na lamang ang galit nila? Tanong ng kanyang assistant. Umangat ang sulok ng kanyang labi bago prenteng sumandal sa upuan. Nothing serious. Sinabi ko lang sa kanya na hindi niya na kailangan pa ng mataas na komisyon na nakukuha niya sa dynamic dahil kahit ano pang ipon niya ng pera, hindi naman magtatagal ang sakitin niyang anak. Dapat ipagdasal na lang mamatay na ito kaysa pahirapan pa. Boss, mukhang palala na ng palala ang sitwasyon. Maya-maya pa'y anunsyo ng kanyang assistant at nilahad sa kanya ang cellphone nito. Huminga na malalim si Kevin bago tiningnan ang pinakita ng kanyang assistant. Nakatanggap na ng boycott ang buong dynamic group of companies mula sa various chambers of commerce at nagkaisa na magtataas silang lahat ng presyo. Sigurado ko mas lalo pang magagalit si Mr. Colin sa nangyari at malalagot tayo. Halos nang gagalaitin na sa galit na wika ng assistant. Kaswal lang binalik ni Kevin ang cellphone ng kanyang assistant bago nagkibit balikat. So what? Hindi ako natatakot sa kanya. Papuntahin mo siya dito kung gusto niya. Pero Master Kevin, what? Wala naman akong sinabing hindi tama ah. That woman will die very soon. Ano bang nakakagalit doon? Matapos niyang sabihin ng mga katagang yon, marahas na bumukas ang pintuan at walang pag-aalinlangan na pumasok si Colin. Agad namang nagsalubong ang kilay ni Kevin at tumayo na rin sa kinauupuan niya. Speaking of the devil, bakit ka nandito? Are you still not satisfied about what you did to me today? Ano, nakukulangan ka pa? Sa tingin mo makukontento ko pagkatapos ng ginawa mo? Kung kanina 50 million lang nawala sa kumpanya, now it's setting on tenfold dahil sa nangyayaring boycott. Mukhang wala na talagang laman yon, kundi puro kalibugan lang. Utak mo? Hindi mo ginagamit ang utak mo nang sabihin mo ang mga katagang yon? I have given you the most stable client, Kevin. All you have to do is to maintain it pero hindi mo pa magawa at nagdagdag ka pa ng problema. Wala ka talagang silbi. Walang balak na makipagtalo sa Demetrio sa pinsan niya pero sa nakikita niyang ekspresyon sa mukha nito na walang pagsisisi, hindi niya na kayang pigilan pa ang sarili niya. Kapag nagpapatuloy pa ang ganitong pag-uugali ni Kevin, hindi na siya magtataka kung babagsak ang kumpanya nila. Sarkasiko namang natawa si Kevin. Most stable client? Nagpapatawa ka ba? Bakit tayo luluhod sa kanya? Ano? Natatakot ka ba sa matandang yon? Hindi ba't ikaw ang tinitingalang pinakamakapangyarihang businessman sa Pilipinas? Kung kinakailangan nga, humalik sila sa mga paa natin para lamang maging parte sila ng dynamic. Mariin namang napapikit ang mga tauhan ni Kevin na nakarinig sa pagtatalo ng dalawa. Kung pwede lang tumakas na, kanina pa sila nagsialisan. Kinagat na Demetrio ang pang-ibaba niyang labi bago minasahe ang kanyang noo. Mukha nagkamali yata ako. Napaismid naman si Kevin. Mabuti naman at na-realize mong nagkamali ka. You better hurry up and restore my position as the director, Colin. Hindi sumagot si Colin sa sinabi ni Kevin at binaling ang tingin niya sa may pintuan. Wala pa bang HR department? Nang marinig ng nasa labas ang katagang sinabi ni Demetrio, agad pumasok ang HR director at yumoko kay Demetrio. Master Colin, ipadala mo ang lalaking to sa pinakamababang posisyon ng sales department. Make him an intern for 3 months. Kapag hindi siya nakakuha ng customer sa loob ng 3 buwan, then fire him directly. May diing bigkas ni Demetrio. Hindi porket miyembro to ng pamilyang Yamoto ay malaya na itong magagawa ang lahat ng gusto nito. Kung kanina, nakahinga na ng maluwag si Kevin, mabilis na nagbago ang kanyang emosyon at agad na umusbong ang galit sa sistema niya. You must be insane, Colin. Tinanggap ko na ang babayaran kong compensation. Why the hell would you send me to that trashy department? Galit niyang angal bago sarkastikong natawa. Pumayag na ako na mawawala ako sa posisyon as director but an intern? Pinaglalaroan mo ba ako?
Do you think I am a pushover? Hindi ako pupunta doon. Matigas niyang tanggi. Sinulyapan naman ni Demetrio ang HR department na ngayon nanginginig na sa takot. Pinakaayaw nila ang magalit si Master Colin kasi sa bawat kilos nila para silang maglalakad sa manipis sa salamin na hindi po pwedeng mabasag kung hindi malalagot sila. According to the company regulations, if you are dissatisfied with your job transfer order at ayaw mong pumayag po, pwede kitang tanggalin. Ngayon din. Di na napigilan pa ni Kevin na magwala at binaligtad ang coffee table na nasa harapan niya. Tingin mo ba talaga ikaw ang magdedesisyon ng lahat porket pinapaboran ka ni Grandma Marie? May I just remind you, Colin, you cannot fire me. I am your cousin. I am still your family whether you like it or not. Sumilay ang isang tipid ng ngiti sa sulok ng labi ni Demetrio. Do you know what I hate the most? Malamig niyang tanong. Unti-unti namang kumalma si Kevin at napatingin sa lalaki. Colin hates to be threatened. You think I cannot fire you? Maybe not now, but you know I can still do this. Anito at tinaas ang isang kamay kasabay ng pagpasok ng mga security personnel sa loob ng opisina ni Kevin. Drop that man out of this office. Magpadala din kayo ng mga tauhan para ligpitin ng mga gamit niya dito. Walang pag-aalinlangan na wika ni Demetrio bago na naunang lumabas. Dapat inaasikaso niya na ang tungkol sa problema ng asawa niya pero nagahol siya sa oras dahil sa pinapagawa ni Kevin kaya naman ng mga oras na iyon doble ang galit niya. Pagkalabas si Demetrio sa opisina ni Kevin, agad din siyang sinalubong ni Jomar. Master Colin, nakausap ko na po ang kliyente. Sabi niya, aanyayahan niya kayo ng tanghalian sa Golden Scape Hotel ngayon. Naghanap din ako ng mga doctors overseas na siyang titingin sa anak niyang may sakit. Nagpapasalamat din siya sa iyo at inayos po ninyo ang tungkol kay Master Kevin. Anunsyo ng lalaki. Huminga na malalim si Demetrio. Bago tumango, okay, pupuntahan ko siya. Matapos niyang makausap ang kliyente, sinod niyang pinuntahan na isa sa mga VIP room ng hotel kasama ng kanyang mga tauhan. Master Colin, ito na po ang silid na sinasabi ko sa inyo, ani Jomar. Nilingon ni Demetrio ang kanyang mga tauhan. Agad namang umabante ang mga to at kinatok ang pintuan, subalit walang nagbukas ng pintuan. Don't wait for him and open the damn door. Naiinip na utos ni Demetrio. Agad namang tumalima ang mga ito at sabi nitang binuksan ang pintuan. Agad na nataranta ang mga tao sa loob dahil sa komosyon. Nanlaki ang mga mata ni Rohel na makita na may mga lalaking malalaki ang katawan na nakapasok sa loob ng silid. Agad niyang tinulak ang babae na nasa kanyang kandungan at mabilis na tinakpan ang kanyang sarili. Sinong nagpapasok sa inyo dito? Labas! Hindi niyo ba alam na trespassing ang ginagawa ninyo? Galit at maotoridad niyang utos. Nakapamulsang pumasok si Colin sa loob ng silid, prenteng na upo sa sofa na nasa harap ng kama. Gulat na napatingin si Rohel sa kanyang pamangkin. Colin, anong ginagawa mo dito? Gulat niyang tanong. Demetrio signaled his man to take the woman out. Nagsusumigaw ito habang kinakaladkad palabas ng mga tauhan niya, subalit wala siyang pakialam. Nakadagdag sa galit ni Rohel ang ginawang yun ni Colin. Matapos niya makapagsuot ng boxer shorts, galit niyang hinarap ang lalaki. Ano bang problema mo? Bakit bigla-bigla ka nalang pumapasok dito? Nababaliw ka na ba? Tiningnan siya ni Colin mula ulo hanggang paa bago nagsalita. The kidnapping of Bianca Inoue was done by you. Malamig nitong turan. Hindi yun isang tanong kundi isang pangungusap na parabang siguradong sigurado ito at may ebidensya tong hawak laban sa kanya. Pakiramdam niya nalimutan niyang huminga. Malinis ang pagkakagawa niya sa insidenteng iyon. How does Colin know? Subalit kahit ano pa man ang gawin nito, hindi talaga siya aamin. What nonsense are you talking about? Bakit ko naman gagawin yon? She has nothing to do with me. Kibit balikat niyang tugon. Really? Sarkasiko namang natawa si Rohel. Come on, Colin. What makes you think na gagawin ko ang bagay na yan? I am already old enough for these tricks. But you're still not old enough to have an affair behind your wife's back. Mukhang di ka naman ganun katanda, Uncle. Sarkasiko niyang sambit. Mahina namang natawa ang lalaki. I am a man with needs, Colin. Normal lang na maghanap ako. You're also a man. I'm sure you can understand me. Marahang napailing si Demetrio.
Well, even if his uncle is having an affair, hindi naman yon ang ipinunta niya doon. He is here because of something a lot more important. Hindi siya galit sa ginawa nito kay Bianca. In fact, he doesn't care that much about it, but this old hag even tried to bury him in the mountains. At nasugatan pang asawa niya dahil sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya. At yon ang hindi niya mapapatawad. He's been keeping his wife low-key, trying to protect her from everyone who wanted to harm her. Tapos dadagdag pang lalaking to? Kung nataon pa na si Gretchen ang napag-alaman nitong involved sa kanya, then she will become his target. Malakas naman ang kabog sa dibdib ni Rohel habang pinagmamasdan ang ekspresyon ng kanyang pamangkin. Kung bakit ba kasi hindi na lang to natuluyan? Kung hindi ka nagpakidnap kay Bianca, then who was it? Was it your son, Kevin? Nanlaki ang mga mata ni Rohel at sunod-sunod na umiling. Of course not. Hindi yon gagawin ng pinsan mo. Umangat naman ang sulok ng labi ni Demetrio. Bakit naman hindi? Kevin drugged him before. Luckily, the woman he had slept with was none other than his wife. Paano na lang kung ibang babae? Sumandal si Demetrio sa upuan at sinenyasang muli ang kanyang mga tauhan. Agad namang nilapitan ng mga ito si Rohel at isinubsob sa lamesa. They needed to be quick dahil may isang tao pa siyang sisingilin pagkatapos ito. Today will be one of the most tiring day of his life. Anong gagawin mo? Kinakabahang tanong ni Rohel. Sumulyap si Demetrio sa isa sa mga tauhan niya at tinanguan ng lalaki. Chop off one of his arms. Literal na nanlaki ang mga mata ni Rohel na makitang naglabas na ng maliit subalit napakatalim na palakol ang isa sa mga tauhan ni Colin. Alam niyang malupit at marahas ang kanyang pamangkin pero hindi niya lubos aakalain na puputulan talaga siya nito ng isang kamay. Stop it, Colin. Kapag nalaman ni Mommy itong gagawin mo, sa tingin mo ba matutuwa siya sa'yo? Natataranta niyang wika. Kaswal na nagkibit balikat si Colin sa sinabi niya. I'm sure she will be happy that I have disciplined her stubborn son. You're crazy, Colin. Nagpakawala na isang malalim na buntong hininga sa Demetrio. Okay, kung ayaw mong putulin ko yung mga kamay ko, then you will apologize to the Inoue family. Kung mas nais mong si Anthony ang magpaparusa sa'yo, then it's fine with me, Uncle. The whole family won't interfere. Naniningkit ang mga mata ni Colin habang nakatingin sa kanyang tiyuhin. Those face may have resembled his father, pero di naman ganito kasira ang ulo ng kanyang magulang. Hindi niya alam kung saan naman namanan ni Rohel ang kasamahan nito at mukhang balak na talaga siyang tuluyan kung di lang siya nakaligtas kaagad. Nakaramdam na ng labis sa takot si Rohel. He doesn't wanna leave with only one hand. That's not gonna happen. Stop. Stop. Kung may kasalanan man ako gaya na sinasabi mo, then we have a law. Oh, so ayaw mo sa akin at kay Anthony kasi mas gusto mo mga polis na siyang magpaparusa sa'yo. Is that what you want, Uncle? Mariing napapikit na mga mata si Rohel. This bastard has no mercy at all. Akala niya wala tong pagtingin kay Bianca. Bakit ganito na lang kung magalit ang lalaki dahil sa kanyang nagawa? Hindi kaya may iba pang rason? Kung ganon, ano? Does he know about the bomb? Do it. Now. Boses ni Colin na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. I have evidence, Colin. Takot niyang sigaw. Sinenyasan ni Demetrio ang kanyang tauhan para itigil na nito ang akmang pagputol sa kamay ng kanyang tiyuhin. Napanunok ng ilang beses si Rohel para humugot ng lakas bago nagsalita. Mula sa villa ng mga Okomori, umuwi ako bago pa man umulan at hindi ako lumabas ng bahay ng mga panahong iyon. Kinabukasan nagpunta ako sa Dynamic para sana kausapin ng anak ko, then umuwi na ako agad. You can check all the footages at home and even my phone kung may tinawagan ba akong kahina-hinala. I know you can do all the investigation with your power and authority. Nilahad ng kanyang tiyuhin ang susi sa mansyon nito, pati na ang dala nitong cellphone. Isang malamig na tingin ang pinukol ni Demetrio sa lalaki. He may have stayed in his house on that day and gave him his phone but burner phones are rampant nowadays. At higit sa lahat, hindi magsisinungaling ang asawa niya. Lihim na bang pinagmasdan ni Rohel ang ekspresyon ni Colin? Natatakot siya na hindi siya nito paniniwalaan. Colin is too sharp when it comes to this matter. Pero ang ipinagtataka niya, paano nito nalaman na siya ang nagutos ng kidnapping? Not to mention that he set up a bomb to kill him. Wala naman sigurong nagtraidor sa mga tauhan niya. Sino nagsabi kay Colin tungkol sa sekreto niya? He must find out at pagbabayaran niya ito sa kahihiyang tinamo niya ngayon.
Nang makitang walang pagbabago ang reaksyon ni Colin, tinaas niya ang kanan niyang palad sa ere. Pinapangako ko sa may kapal, Colin. Wala talaga akong kasalanan. Kahit pasagasaan mo pa ako ng sasakyan, wala akong aaminin sa'yo. Wala talaga akong ginawa sa babaeng yon. Umangat ang sulok ng labi ni Demetrio. Can we try it? Muling napalunok si Rohel. Colin looks like a psychopath right now. Wala siyang pakialam kahit magmukha siyang kawawa ngayon. Ang importante makalusot siya. Saka siya mag-iisip ng paraan kung paano makaganti sa lalaki kapag ligtas na siya. But thinking about it, masyadong hassle kapag nagpasagasa ka ng sasakyan. It would be better if I stab you here and manipulate everything like how you planned on burying me in the mountain with your bomb. Malamig na tura ni Demetrio, kasabay ng pagtutol niya ng patalim sa bandang leeg ng kanyang tiyuhin. Mas lalo pang nanlaki ang mga mata ni Rohel sa kanyang sinabi. Agad tong napayuko at umiyak. I'm sorry, Colin. Pangako hindi ko nagagawin ulit ang ginawa ko. Gusto lang kitang takutin dahil pakiramdam ko masyado mo kaming inapi. But believe me, I don't have plans on killing you. Colin, kung gusto kitang patayin, dapat noon pang maliit ka pa lang at di ka pa marunong lumaban? Anito sa nanginginig na boses. Ilang saglit pa, umalingasaw ang isang mapanghing amoy sa buong paligid sabay ng pagdaloy ng mainit na likido sa gitna ng mga hita ni Rohel. Natawa si Demetrio bago tinapon ng patalim sa isang tabi na agad din namang pinulot ng kanyang mga tauhan. Huminga siya na malalim bago tumayo. Everything has been recorded. I am letting you slide today not because I feel pity about you, but because of the thought that you're still Grandma Marie and Grandpa Daichi's son. But the next time you play your tricks on me, hindi lang perang mawawala sa inyong mag-ama. I will also make that surname vanish within you and strip you off as a member of our family. Grabe, ang intense. Good job para kay Demetrio. Maganda rin talaga kapag may ugali kang matapang. Gaya ni Demetrio, nagagamit niya ang katapangan niya sa mga taong pilit na kumakalaban sa kanya. Sa tingin niyo mga ka-Ashlon, ngayong may hawak na recording si Demetrio, titigil na kaya sa mga kasamaan niya si Rohel? Lagi nating tatandaan na ang paggawa ng mali sa kapwa walang magandang idudulot sa atin, kundi masama din, karma. Ugaliin nating maging mabuti dahil siguradong magandang karma ang babalik sa atin. Pero itong mag-amang itong si Rohel at Kevin, mukhang walang kadala-dala talaga. Huwag po kayong bibitiw sa ating kwento. Sa ngayon, dito po muna tayo nagtatapos at bukas, sama-sama ulit tayong subaybayan ang buhay pag-ibig ni Gretchen at Demetrio. Mag-ingat po kayo palagi at maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta.